Briefly, can you tell us ano ba itong Grok at papaano ba ito nakakaapekto sa, siguro, ba't siya kontrobersyal ano, at maraming bansa ang nagbaban sa kanya? Oh, ang Grok kasi para yung sagot ni xAI. Mhm. Ito yung kumpanyang tinayo ni Elon Musk sa ChatGPT. So ganun din siya, AI siya. Ang kaibahan niya, naka-integrate siya sa X, yung dating Twitter. Naka-integrate siya kung saan lahat ng mga bagong trends, ano yung mga pinag-uusapan, pwede niya mapasok agad. So Okay. ito yung kaibahan ni Grok. Ibig sabihin, kung may account ka sa Twitter or sa X, maa-access mo kaagad itong Grok. Ma-access mo kagad Mm. siya kasi kasama na siya doon, naka-integrate siya sa bukod sa ano ha, pagiging independent app niya, naka-integrate din siya sa X. Saka Okay. naka-position siya sa pagiging direct, sometimes sweetie daw saka irreverent. Yun yung talent ni Grok kumpara sa ibang AI platform. Ano yung reaction mo dito sa parang flip-flopping statement ng DICT? Na una, sinabi na ibaban itong Grok, pero eventually sinabi ng DICT na nakausap na nila itong pamunuan nito at kung may ensure na may safety nets ay papayagan na nila mag-operate. Actually, bago pa man nag-ban ang Philippines, nagsabi na ang Grok. Mhm. Nagsabi na si xAI na gagawa sila ng mga regulasyon para matanggal o para alisin tong mga CSAM tawag diyan, child sexual abuse Mm. material Mm. sa online dun sa platform nila. So Mm. bago pa man tong ginawa ng DICT natin na iban sa Pilipinas, meron na action na ginagawa ang Grok dahil nga meron na siyang international backlash. Pati nga yung ina ng mga anak ni Elon Musk, dinimanda si Grok dahil yun nga, Mm. ginamit yung mga pictures niya. Exactly. So ano ba dapat yung mga safety measures ng Grok para ma-ensure na safe naman yung users nito, lalo na nga sa usapin ng pornografiya? So una, dapat meron siyang mas mahigpit na content filtering Oo. sa real-time abuse detection. Yun yung dapat eh. Kayang-kaya niya yan sa talino ng AI na to. Kaya niyang i-filter yan. Pangalawa, dapat may malinaw na reporting saka mabilis na takedown process para sa illegal content. O para pag ikaw, kasi ang problema natin ngayon, ang tagal ng takedown process. Mm. Ang dami na makakita bago ma-takedown. At ang pangatlo, kailangan merong auditability saka transparency. Do Kung you paano gumagana ang moderation system na to. do you agree with Gabriela na dapat makasabay yung mga batas natin pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, especially with the use of AI at yun niyang implication nito sa sexual abuse or harassment sa mga kababaihan or in general sa publiko? Oo, tama sila kasi. Malinaw kasi na talagang huling-huli tong DICT natin sa mga ganitong bagay kasi ang approach nila reactive. Nagre-react sila kadalasan yan. Kikilos lang kapag may mga ganitong problema, kapag may mga public outrage o international pressure. So dapat talaga makasabay yung batas natin, yung gobyerno natin dapat makasabay sa advancement ng technology. Mhm. Do you mean nakakapag-operate yung mga iba't ibang platform sa Pilipinas, even AI, no? AI platform sa Pilipinas without even undergoing assessment or review ng DICT? Ayun, kasi ngayon, pag gusto nila mag-operate, ayun, gaya ni Grok, Mm. naka-integrate lang sa, sa X na dating Twitter Oo. at nagagamit kagad ng mga tao. So wala tayong malinaw na AI regulation tungkol dito. So Mm. imbis na palakasin natin ang enforcement, anong ginagawa natin? Ginawa ng DICT, binan kagad. So paano na yung mga biktima kung mayroong mga biktima? So hindi kasi nasagot ng ban yung problema, na ang problema, walang malinaw na regulasyon, walang malinaw na enforcement. Kasi dapat ganito, hindi mo hahanapin o hindi mo aawayin yung technology. Dapat yung mga masasamang tao na gumamit sa technology sa masamang paraan, dapat yun ang habulin nila. At dahil hindi nila mahabol, ayun, binan kagad yung platform. Ito bang mga sinasabi mo ngayon about the use of Grok and other platforms and AI platforms,
have you talked to the DICT about this, or at least na-relay mo man lang sa kanila yung mga ganitong information and ideas? Ang Scamwatch Pilipinas, merong coordination sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Oo. Ay, anong So, sabi nila? Sa CICC. Anong sagot nila? Gumagawa naman sila ng paraan tungkol dito. Saka kami, nakipag-coordinate din kami sa PNP Anti-Cybercrime Group kung saan nire-report namin yung mga nakikita naming mga scams o mga ganitong bagay online. What do you think is the biggest impact, no, yung negative impact nitong Grok kung papayagan yung operation na ito ng walang maayos na policies at mahigpit na regulation ng gobyerno? So, hindi lang Grok, no, kundi lahat ng platform. Kasi magiging playground to ng mga scammers, mga extortionists at disinformation network. Kapag walang malinaw na accountability, yung biktima laging talo. So ang panganib, ang danger dito ay hindi lang moral issues, kundi yung trust ng public sa digital system natin. So ito yung danger niya. Dapat magkaroon talaga tayo ng malinaw na regulation tungkol sa paggamit ng mga bagay na ito. Itong deepfakes, no, malaking issue ito, ano, kasi pinapakalat yan deliberately yung iba to misinform the public. Ano, sa tingin nyo ba, anong pinakamagandang solusyon dito para ma-resolve yan? So yun nga, dapat tayo gumawa ng regulation, saka dapat yung monitoring natin dapat matibay. Dahil sa merong gumawa ng kasamaan, merong gumawa ng deepfake na pinost yan, nakakasira kagad ng reputasyon yan. So dapat pag may report, dapat mabilis yung reporting process, dapat maganda yung monitoring system natin, na alam natin na may kakayahan din naman ang CICC para mahabol itong mga. As far as you know, may efforts na ba yung gobyerno para bumuo ng ganitong regulations para ma-resolve itong mga ganitong problema? Meron namang ginagawa, may mga batas na pinapasa. Kaso mo ngayon, parang iba yung priority. Ang priority natin dapat mag-blockchain kagad. Hindi pa nga na-digitize yung gobyerno. So tignan muna natin sana itong mga ganitong mas nakaka-apekto sa mga ordinary Filipinos, sa mga ordinary users, gaya ng scam, pagkalat ng deepfake, ito mga online fraud na to. Dapat ito ang unahin nila at hindi yung mga bagay na mga hindi pa masyado napapakinabangan kaagad ng mga ordinary users. Oo nga, kung tutuusin, sabi mo nga kanina, medyo reactive na, no, yung stance ng gobyerno dito. But anyway, maraming salamat sa iyo, Mr. Art Samaniego, ang co-founder ng Scamwatch Philippines.